Nasunog ang isang bahay sa Barangay Bari sa Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Ayon sa Mangaldan Fire Station, umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Rumesponde pati ang mga bumbero mula sa kalapit bayan. Inabot po ng mahigit 2 oras ang pag-apula at walang nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Batay sa paunang investigasyon, short circuit ang nakikitang mitya ng sunog na nagsimula sa isang silid doon. Hindi pa ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area malapit sa bansa. Pero matinding baha ang dala nito pati ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Yung tulay, barado. Ragasa ang baha sa kalsadang ito sa Talungon, Barangay San Roque, Zamboanga City. Mula pa kaninang madaling araw, matindi ang ulan doon bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at ng LPA. Pinasok ng baha ang maraming bahay. Mahala ka! Abot leeg ang taas ng baha sa ilang lugar kaya hirap makalusong ang mga residente. Nasa 54 na pamilya mula sa 3 barangay ang lumikas. Wala pang ulat ng sugatan. Bine-verify naman ang napaulat na landslide sa isang barangay. We've been informed the barangay, yung BDRC, since last night to be on heightened alert, and we've been getting good feedbacks. We advise the residents to take proactive measures. Sa Sultan Kudarat, buwis buhay ang paglambitin sa lubid ng lalaking yan habang tumatawid sa ilog. May mga pagkakataong sumasayad na sa malakas na agos ang isa niyang paa. Ayon sa mga residente, ang lubid lang ang nagsisilbi nilang tulay doon kapag tumaas na ang tubig sa ilog. Nasira na raw kasi ang dati nilang gamit na hanging bridge. Panawagan ng mga residente, magkaroon sana ng tulay. Stranded ang mga motorista sa lakas ng pagragasa ng baha sa National Highway sa bayan ng Sulop sa Davao del Sur. Umapaw ang sapa bunsod ng mga pag-ulan. Nakadagdag pa sa mabilis na pagtaas ng tubig ang mga bumarang kahoy sa sapa. Sakto namang may backhoe roon na ginamit pantanggal ng mga kahoy. Humupa kalaunan ang baha. Sa Sumisip, Basilan, isang batang lalaki ang nasawi matapos matangay ng baha sa Tumahubong River. Sa Lamitan sa Basilan, patuloy na hinahanap ang 11 taong gulang na babaeng nalunod sa isang ilog. Patuloy pang nakakaramdam ng masamang panahon doon kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha at landslides. Animoy nagka-waterfall sa gilid ng bundok sa bahaging ito ng Manila East Road sa Binangonan, Rizal. May mga dumaos-dos ding maliliit na bato. Bahagya pang nalubog sa baha ang kalsada. Buong maghapon makulimlim ang panahon at umaambon-ambon sa Maynila, pero ang mga nagtitinda o dumaraan dito sa Taft Avenue naghahanda't lalo't bahain ang kalsada tuwing malakas ang ulan. Pag bumaha, may laging umuulan, kailangan may may protection yung paa natin sa baha. Masaya na medyo nangangamba kasi kung sa lahat, kikita kami mga tropa, nagtatricycle sa hanap buhay. Nangangamba para sa pamilya kasi yung pamilya ko nasa bahay lang. Nauna nang sinabi ng DPWH na tuloy-tuloy ang flood control projects ng pamahalaan. Tuloy raw ang operasyon ng mga pumping stations tulad nitong sa Pasay. Inihanda na rin daw ng MMDA ang kanilang maintenance at cleaning equipment. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Alamin natin ang latest sa binabantayang low pressure area at magiging lagi ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon bukas sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po yan sa epekto ng low pressure area at ganun din ng hanging habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 175 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, may tsansa pa rin yan maging bagyo at kung matuloy nga po ito ay tatawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo ngayon 2025. Sa outlook po ng Pag-asa, pwede itong mag-recurve o kaya po ay lumihis ng direksyon o pwede rin naman na mag-landfall o tumama po sa lupa. Maaaring dito sa Bicol region, ganoon din po dito sa may Quezon or sa bahagi naman po ng Aurora. Posible ring tawirin po nito ang kalupaan sa mga susunod na araw dahil ayon po sa Pag-asa, posible po yang kumilos pa kanluran. Sakali namang magkaroon po ulit ng pagbabago sa pagkilos itong sama ng panahon, ay patuloy pa rin po nitong hahatakin o palalakasin itong hanging habagat o southwest monsoon
monsoon na magdudulot ng malawakang pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, madaling araw pa lang po bukas hanggang tanghali may mga pag-ulan na. Dito po yan sa may Southern Luzon, ilang bahagi po ng Central Luzon at pati na rin dito sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon hanggang sa gabi at mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Halos buong Luzon na po yan. Yung mga nakikita po ninyo na nagkukulay orange at kulay pula dito sa ating mapa, ibig sabihin po niyan heavy to intense o mga matitindi talagang buhos ng ulan at posible mga magtuloy-tuloy. Kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, maulan din po halos buong araw bukas. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman po dito sa bahagi po ng Cebu at pati na rin sa Bohol. Para naman sa mga taga Mindanao, pwede rin po kayong makaranas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon at meron din mga malalakas. Sa Metro Manila po, madaling araw pa lang may pag-ulan at pwede na po magpatuloy po yan hanggang pagsapit po ng tanghali. Mataas po ang tsansang magtagal pa yan hanggang hapon at gabi kung kailan po posible yung mga malalakas na buhos ng ulan. Kaya mga kapuso, doble ingat. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.